roadworthy and emission compliant motor vehicle. All motor vehicle must be registered daw po kay LTO. Hindi pwedeng gumamit ng ating public highway ang hindi rehistrado motor vehicle. Number 2, issuance of driver license and permit to qualified advocate. Hindi kaya basta-basta ka lang makakuha ng driver license. Usually, kaya nga nandito kayo lahat. Be able na makapag-secure ang ating mga driver license. Before daw po tayo mag-secure ng ating driver license, kailangan magkaroon tayo muna ng ating mga theoretical na tinatawag natin TTC for today. Enforcement of traffic law, rules and regulation na implement sa kasalahan. Yan po yung ating mga tatalakayin, diba? Then, education and prevention cases. Yan. Sa education, meron talo po tayo mga violation na pwede natin idulog sa opisina nila. For the first is the registration of motor vehicle. Any vehicle propelled by any power other than muscular power using the public highway. O yung lahat po ng the power or the motor na sasakyan nagagamit ng ating public highway is must be registered daw po kay LTO yung gagamit ng ating public highway. Supposed to be, yan yung mga private. Usually yung private, siguro familiar na kayo sa private, yan po yung mga pang-personal use natin. For hire, o yung ating mga public utility vehicle. Government vehicle, ito yung mga government vehicle, must be registered also at LTO. Then yung ating diplomatic, yung diplomatic yung mga ginagamit ng mga ambassadors. Na usually, nakikita natin yung mga diplomatic vehicle na yan, nandun po sa Luzon, sa Makati. Then, ito naman yung mga excluded the motor vehicle registration. Supposed to be amphibian, graders, truck rollers, sprinkler truck, rolling truck, bulldozers, cranes, forklift. Usually, yung mga motor na yan, usually, hindi po yan pwedeng gamitin sa atin sa public highway. Usually, natatransfer nila yan to doon sa mga registered na truck, sinasakay po yan. Pero, hindi daw po yan pwedeng truck. Pero, sila naman ay allowed ng hindi naka-registered kay LTO. Karamihan sa mga construction kasi yung ginagamit na yan. Then, all motor vehicle operated on or upon any highway of the Philippines must be registered with the LTO for the current year. Yan. Supposed to be, kailangan daw po yearly updated po lagi yung ating mga motor vehicle for their registration. For the registration naman ng ating mga motor vehicle, yan. First, sabi nga, may mga months. Kasi kung wala tayo at basta na lang gusto niyo maparegister yung sasakyan, medyo magulo. Then, andyan po yung ating days. Sabi nga, example, NCG 9199. Okay. First, for our registration, titingnan natin for the last number of our plate number. The last number is an example. The last number of our plate number is 9. Supposed to be for the month of September. Then, kailan sa month of September? Ito po natin titingnan sa second number ng ating plate number. Yung second number is 9 also. Then, isa lang po ay doon sa ika-fourth plate. Supposed to be, bakit sa first week pa, second week, third week, pwede na ba akong mag-register? Pwede. Yun yung tawag na advanced registration po ng ating mga motor vehicle. Pero, paano kung lumagpas ako ng ika-fourth week? Kung lumagpas po kayo ng ika-fourth week of September, magkakaroon na po siya ng penalty. Section 9, permissible weight, dimension of vehicle and highway.
Subject refers to Republic Act number 8794. Sabihin, lahat po ng magpaparegister na sakyan kay LTO, may kaukulang lapad, haba, hindi pwedeng basta gusto ko na lang malapad, kung sakot ka ng kalsada. Like, assemble ako ng motor vehicle, sobrang lapad, hindi pwede. Hindi po siya may re-register yung LTO. May kaukulang sukat lang daw po yung pwedeng i-register yung LTO at haba. Pero, if sa Section 10, special permit, the vehicle exceeding the permissible dimension with a special permit are not allowed to be operated on public highway. If ever, tas kumopra yung haba, o patatakbuhin nyo ng highway, kailangan po ikuha pa siya ng tinatawag na special permit bago nyo gamitin sa highway. Ano? Hindi nyo siya pwede basta-basta gamitin kung hindi nyo muna siya ikukuha ng kaukulang permiso. Then, Section 11, additional fee, and it changes of certificate of registration, driver license, require additional fee, otherwise known as a miscellaneous transaction. Kaya nga, yung ating mga sasakyan, itinatawag po yung mga certificate of registration. Kung yung po yung mga sasakyan ninyo, yung po yung tinatawag yung certificate of registration, is malalaman kung sino po yung actual owners po ng ating sasakyan. Ano? Then, sabi nga, pag nag-transfer tayo, nung may anong ownership, o magkakaroon siya additional fees. Then, the driver license. Sa driver license, yan. Hindi naman po lahat ay free pa rin, di ba? Sabi nga, tayo po kuha ng driver license natin. Siguro naman, familiar na kayo doon sa mga payment na ginagawa natin for our driver license to be able to mag-secure tayo ng ating driver license. Section 12, fee for the original registration for the part of the year, computation for registration fee for the first year of registration. Lagi pong doon kinikwenta, for the first registration po ng ating sakyan, hanggang tumatakbo na po yung sakyan, yun na po yung magiging registration niya, yung payment ng ating mga sasakyan. Ito yung lumang certificate, lumang certificate na certificate of registration na ginagamit po ng ating mga motor vehicle. Suppose to be ngayon kasi, ito na po yung bagong nilabas na papel na ini-issue. Although dito is, yung pala naman siya, is nandito lang yung details kung doon sa sakyan, color, if ever siya isang private, or yung ating chassis number, engine number, yan. Color of the vehicle, baga, details po ng ating mga sasakyan. Nandyan po sa atin sa certificate of registration. Sabi nga, the registered owner of a motor vehicle is directly and primarily responsible for the consequences of the operation of the vehicle, regardless of who the actual vehicle owner might be. O kaya, kung sino lang po yung nakapangalan doon sa certificate of registration, o siya yung may pananagutan doon sa motor vehicle. Kasi kaya nga, sabi nga, pag nagpapalit ng may-ari, pag nag-change ownership, nag-aaral po tayo ng change sa certificate of registration. Yes, sir. For registration of our motor vehicle may be suspended if found but po siya ay unsightly, unsafe, overloaded, improperly marked or equipped, unfit to be operated, capable of causing excessive damage to the highways, not conforming to minimum standard and specification. Ang isang sasakyan, nakikita ko ng LTO na medyo hindi nakanais-nais sa paningin, or medyo delikado na siya, yan po ay hindi napapayagang may register yung inyong mga sasakyan. For the plate number naman, yung old and new. Usually, usually ang mga plate number natin is white background and the number and letters
are color black. Usually nga lang, yung iba meron pang green, hindi pa napapalitan. Pero inuutay-utay na pong palitan lahat ngayon ng white background po. Lahat ng mga plate number na ginagamit ng ating mga motor vehicle. Meron tayong mga tinatawag na yung mga pang public utility vehicle na yellow. Palitan niya ngayon. Kumbaga, rainbow plate number. Yan, usually, even though yung mga pang government plate number, also white and red. Then sa motorcycle naman, ayan, ito na po yung bagong plate number po ng ating mga sasakyan. Yung nasa right side. Then, the plate number of the automatic vehicle. Revised guideline for procedure in the options of the optional motor vehicle special plate. Yung ating mga plate number, yan, pwede tayong kumuha po yan ng bago. Yung ating mga bagong plate number, sabi nga, OMVSP, or yung special plate na tinatawag, are considered regular license plate pa rin. They shall be issued to pair and shall be permanently assigned to a specific motor vehicle during its lifetime. It is only issued upon application by the owner of brand new private motor vehicle which is for initial registration with the Land Acquisition Office. It means na if ever gusto na po natin ang special plate na tawag, doon daw po ay para lang sa mga brand new motor vehicle na hindi pa na-issuehan ng plate number. If ang isang sasakyan ay na-issuehan na po ng plate number, hindi na siya pwedeng kumuha ng tinatawag na special plate. Ano ba yung special plate na yan? Okay. So special plate coverage, yung car, sport utility vehicle, yung tawag natin SUV, Asian utility vehicle or AUV, sports pickup, commuters vans, imported motor vehicle. Yan. Yung mga exclusion naman for the special plate, yan yung mga public utility vehicle or mga for hire, cargo trucks, service vehicle, vintage vehicle, government vehicle, automatic, and motor vehicle. Those are, hindi po siya nunod na ikuha natin ng special plate. However, yung mga special plate na tinatawag ito, okay. Sabi niya, any 3 alpha combination, triple numeric except 00. Yan. O, request kayo. Halimbawa, o gusto nyo ng plate number na X. Huwag lang daw po tatlong 00. Pwede. O gusto ko tatlong X, then 2. Okay. Yan yung gusto ko. Gusto ninyo na i-request. So, sabihin, as long na wala pang nakakapag-request na ibang number for this plate number, ay pwede kayo makakuha niya. Kaya lang, sabi yan LTO, may additional daw pong 15,000 pesos for your request na plate ninyo na gusto ninyo na SSX 222. Ano? Then, sabi yan naman dito, if ever na, kasi usually siguro pamilya na kayo ng plate na tatlo, 4, di ba? Kung gusto nyo, dalawa lang, pwede ito, dalawa lang. Ano? And 3 alpha combination with 2 numeric combination except 00 ulit. Ano? Let's say AAA 53. Gusto nyo, ganyan, pwede rin. Kaya lang, mas mahal siya. 25,000 pesos ang additional fee for this special plate. Then, pangatlo is any 3 alpha combination. Quadruple numeric except 00. Tatlong X ang gusto nyo. Then, 4 na 2. Okay. Yan ang gusto nyo plate number.
Unless wala pa rin nakakapag-request ng ibang plate number, pwede nyo gamitin yung XXX 222. Apat na numeric. Then, may addition nga lang daw po 35,000 pesos. Yan po yung tinatawag na special plate. Even though yung special plate na yan, hindi po yan considered na special. Kasi hindi daw po yan exempted sa huli. Hindi po ang naka-special plate yan ay hindi ka nahuli kapag kayo ay may violation. Ganun pa rin. Is treat as a regular plate din daw po yung tinatawag natin special plate. Dito naman sa plate number, dito nalalaman ni law enforcer if ever po yung sasakyan ay saan nanggaling. Sabi niya, NCG 9199 sa number, plate number. Yung letters na to, yan, ito po yung purpose niya. The first number is N. Sabihin, pag dyan po nag-start yung ating plate number, yan po ay from NCR galing yung mga motor vehicle. Doon yung po yung binili. Then, if H naman is from Region 7. Yan po, kaya from Region 7 galing po yung motor vehicle. Kaya doon sa first letter po ng ating plate number, doon po pinagbabasihan kung saan ang galing yung ating mga sakyan. Kaya, siguro naman, pansin nyo dito sa Davao, asa ba nakikita ninyo anong plate number na i-start dito? L, di ba? Yan. Kaya, ibig sabihin, mag-start po yung ating plate number dito from Region 11 is, karamihan dito nakikita niyo sa pasada is letter L. Even though kayo ay taga Davao, bumili kayo sa Manila, doon kayo bumili ng sasakyan, mag-start po ulit yan sa letter N. Hindi pwede sundin kung saan kayo nakatira. Ang usapan po dyan is kung saan ninyo binili yung sakyan, doon po yan mag-start ng letters ng inyong plate number. Unless, sabi ko kanina kanina, mayroon tinatawag kayo special plate. Hindi pa susunod dyan, letters na yan. Halimbawa, sa Luzon kayo bumili, kaso nag-request ka ng special plate na X. Hindi na susundin kasi nagbayad kayo. X pero mag-disimula. Yun naman isa, ganun pa rin sa letters ng motorcycle. Yan, dito po yung makikita. Sa letters F, ang isang motorcycle, kung saan po yan ang galing na lugar. Kaya yung C is from Region 3. Ito naman yung mga tinatawag nating protocol plates. As per DOTR, is yung nagamit natin, o yan lang daw po yung pwede nilang gumamit as a plate number po na single 1. Sabi, yun lang daw po President of the Philippines ang pwede gumamit yan. Number 2 is the Vice President of the Republic of the Philippines. 3 is the Senate President. 4, Speaker of the House. 5, the Chief Justice. 6 is the Cabinet Secretary. 7, Senators. 8, Congressman. 9, Associate Justice. 10, Solicitor General. 11, Chairman of the Commission. 12 is the Cabinet Undersecretary. 14, Chief of Staff. 16, Regional Trial Court. 17, the Metropolitan Trial Court. Sila lang daw po yung mga pwedeng gumamit ng mga protocol plate na yan. At all times, number plate must be displayed in conspicuous place, one in front and one in the rear. Hindi po natin pwedeng ilagay ang plate number sa left and right side po ng ating mga motor vehicle. Kailangan malinaw po na nakikita na doon sa harapan at sa likuran. The number plate must be kept clean and cared for a firmly fixed to the motor vehicle in such a manner as will make it entirely visible and always viewable. Kaya nga po, usually, nahanap po yan, especially nakalock. Yung mabuti yung ating mga plate number. Hindi pwede yung detachable na pwede ilipat-lipat sa ibang sakyan. Pag po yan ay designated sa isang motor vehicle, yan po ay fixed na yun lang kung vehicle na yan ang gagamit ng plate number na yan. Hindi pwede ilipat-lipat nyo
sa ibang sasakyan nyo. Then, permit and licenses. O, sabi nga, it's a right. No license, delinquent, invalid, suspended, or revoke license, no driving. If may license ka ka, may suspension naman, at saka at least revoke, at least still, bawal ka pa rin mag-drive kapag ang inyong license ay under suspension. And must be carried at all times when operating a motor vehicle. Once na kayo po ay nagkaroon ng mag-operate ng inyong mga motor vehicle, kailangan daw po, dala-dala niyo lagi ang inyong mga driver license. Hindi pwede zero sa, kailangan yung original po, kahit yung SP ninyo, yung student permit ninyo. Once na kayo ay mag-start ng inyong practical driving course, supposedly dapat ang student permit, yung original po ang dala-dala natin. Hindi pwede ang Xerox, hindi pwede picture ng inyong driver license. Supposedly dapat yung original po na driver license ang ating dala-dala once na tayo ay nag-practice ng ating driving lesson. And shall be shown and surrendered upon demand to any person with authority. Kaya yung enforcer, yan, traffic enforcer, yung mga pulis natin, if ever na tayo i-check yung ating mga driver license, meron tayo may pakita. Sa atin sa student permit, issued only to deserving applicant with sufficient driving skills, knowledge on road safety and proper road courtesy. Conduct of theoretical and practical examination to determine competency. Yan. Ito po yung ating mga qualification for the student permit. Yan. Must be 16 years old if ever kayo isang Filipino. 18 years old naman if ever kayo isang foreigner. Ano? Must be physically and mentally fit. Must be able to read and write in Filipino or English. Must not have a settled traffic violation. Must have complete theoretical driving course yan. Kaya nga, sabi nga, before tayo mag-practice ng ating mga driving lessons, supposed to be dapat naka-secure muna tayo ng ating mga student permit. If ever na kayo ay nakapag-practice, at nakuha yung pangalan ninyo, nahuli kayo, nakuha kayo ng driving without using your student permit, magkakaroon agad kayo ng record LTO. Mahirapan kayo kumuha ng SP ninyo. Kaya, siguro naman wala pa kayong record niya siguro ka LTO. Ano? Possibly dapat. Then, yan, ato yung ating must have completed the theoretical driving course. Yan, yung po yung ating ginagawa kayo. Na, sabi nga, bago kayo makuha ng SP ninyo, yung ating certificate, yan, mamaya, share natin niya sa inyo. So, matatapos mamaya for today. Requirement for student permit. Yung APL form po natin. Wala po ibang klaseng form na pwede nyo gamitin. Yan, meron po tayo yan, ginagamit ng APL form. Yung APL form, dyan lang po kayo magpa-file yung form na ginagamit natin kay LTO. Din po natin ang mga PSA or birth certificate, valid passport, national ID, or original photocopy, plus theoretical driving course certificate, then yung medical natin. Yan. Yung medical po natin, hindi po basta magpa-medical tayo ay Davao Doc. Yan po ay magpa-medical tayo sa mga LTO accredited clinic. If below 18 years old, parental guidance mo sin, valid ID, online LTMS account. Siguro naman lahat kayo naka-register na. Kasi yung LTMS account na yan po yung gagamitin natin every time na kayo ay may transaction with LTO. Yung LTMS account nyo. Yan, yung LTMS account nyo,